mensahe, humarang idali. Huwag kang makisali sa hanay ng mga diamante. Tuloy lang sa amin atake, papalitan mga hari. Mapuro lang utak mo parang walang may mga nagbabalik din na iba sa lineup, pero yung mga bago din nakaka-excite eh. Yung mga bagong di ba, pasok sa liga. So yung mga bagong skills, talents na makikita natin, mga showcase nila. Yung lineup, wala rin ako masabi kasi para sa akin yung mga yung mga nakalinya for tonight, pati bukas talagang gutom yung mga tsaka pokpukan talaga sila, kaya syempre nakaka-excite yung kalabang ko. Tangina, yung tala, shit, Spade. Madami siyang throughout the year. Syempre tagal ko na ding nakakasama yan. Naglaban na nga kami dati yan eh. Yung evolution niya din throughout the years, nakita kong tangina, feeling ko talaga it's about time na kailangan naming magtapat uli. Pero sa akin lang, battle rap battle rap lang yun. Parang to be honest, isa siya sa mga paborito ko ngayon eh. Kung paano niya laruin yung angles, paano niya sabihin yung mga salita, kung paano niya kino-connect yung mga yung mga point A to B na na punchline. Spade, pakyo ko pa din, pero malaki respeto ko sa'yo. Siyempre alam mo naman, ilan na lang tayong mga titos of flip top na natitira. Tito, tatanda na natin dito. Lalaban tayo ulit. So good luck sa atin, bigyan natin sila ng magandang laban. All out, no holds barred, walang holding back. Kahit ano pwede mo sabihin, kahit ano din pwede mo sabihin. Kaya naman na yun. Siguro yung pagpili, medyo sinort ko lang siya kung paano ko siya aatakihin, kung paano ko sinulat yung 1, 2, and 3 ko. Tapos kung paano ko ibabagay situation na meron kami ni Harlem ngayon, pati yung mga pinagagawa niya ng mga nakaraan doon. Flip Top Zoning 20, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, huling laban na ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga naging kasama natin buong event. Salamat sa enerhiya nyo, sa tiwala ninyo. Flip Top mag-iay para sa parting nating laban. Shoutout sa High Minds, Hype Beat, Real Jokes, Crown Manila, Black Manila, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Unhinged Ulap, RX Panda, Killion 74, Egocentric, shoutouts kanila Bergie, shoutouts sa lahat ng tulong support ng Flip Top Beer, syempre. Si Attorney Rustico daw. Shoutouts kay Attorney Rustico. Shoutout sa kanya. OG Patreon natin yan. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Harlem. Sige patingin, paano ka mag-bounce? Dito schizo to si Harlem na may baong bagong sound. Kami zombie, she can't keep these motherfuckers down. Kami owning, yeah, this the motherfucking sound. Shoutout Uncle Mike, 100 way mo. Matawa pa dyan. Sa inyo na lang. Papabuhay na daw yan. At sa kaliwa naman, Balabon, QC at Kainta, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Goryong Talas. Mas kupal pa sa kupal pag umasta, di pang kalma, umaalma. Lang ko pa sa pagtodas ng hudas, matalim na diwa, talas kong tumasa. Animilason sa lunas, di umaamba, umakasa. Iiwang kabutas kong kumagkadaligudet, tatas kudegra. Estrado pricing, man.
Bagong labas nga pala ng RX Panda collab sa Flip Top. Nanalo ko ng cointos, di ba? Nanalo ng cointos si Harlem. Pinili niya mauna si Goryong Talas. Tig-2 minuto dapat. Huling laban na natin ngayon para sa Zoning 20. Pakinggan natin. Unang banat, Goryong Talas. Nag-PM sa akin si Enigma. Zoning raw. Nang matapos na yung 10 months kong break. Subukan ko raw yung Harlem. Teka, Harlem? Ang pangit ko nga sumayaw para si Drake. Ugaan, pinunta ko dito, alugan. Tipong may earthquake, tas magnitude 8. Kaya fuck that Harlem Shake. Pero I'll make sure na Harlem Shakes. Rick, ano to? Battle ng mga tito? Chongorio versus Chongo? May mashup mo, sobrang body. Bakit mo naman tinapat si Ninong Rai? Sa pinakaswabing flip-top zaddy. Bitbit ko Old Spice laban sa old man na kilalang tirador ng panty. Classic na tupak na merong tuglak sa may topak na haring manggi. Pero siya daw ang slant rhyme king. Wow! Self-proclaimed tong Jutes. Parang burat mo lang ata yung tabingi sa'yo gago. Paling-paling ka raw mag-shoot. Rekta bumbunan pag umambalos tong punches ko straight. Pang-coops. At kung usapang slant rhyme lang rin, mas rip kong durugin. Yusuf Mazaki moves! Hindi ka mahusay tumugma, urur. Skips mo pilit pag hinimay. Tas utal ka pa sa R. Burur. Kaya tuturuan kita magsabi ng aray. Bulol sa R, laban sa bulol talaga. Pero kahit mali-mali sa battles pamatay, kaya anong laban itong hari ng slant? Sa hari ng sablay. Ito yung gusto makita ng mga tao. Reference sa reference. Kaso labo-labo yung sa kanya, buhol yung dreads. Kaya matatapaan lang to ng tinatawag yung konyo. Gamit Birkenstock at Keds. Plus attack speed sa kada combo, tipong si Mordred naka-threads. Hanggang sa unti-unti kang maging inactive. Parang content ni hip-hop heads. Yeah! Kasi cool pa ba'y ginawa sa inong katana? Talas pang napili mong ka-exchange words. Katumbas komil yung espada toy. Unlimited blade works. Anime o manga, anuman genre, wini-weaponize ko sa Slay Lords. Panis ang Japanese porn pag nagpa-blur, mukha mo yung mase-censored. Ngayon nag-iinit ang dugo ko. Tanda na ang palaban. Kaya nandito ng halimaw na si Ryzen. Kumukulo ng langis ng mabaylan. Oo, parehas kaming galing ng ahon, pero tong isda kinilaw agad sa pantalan. Sibog sa manginginom, tong laman dagat, pupulutanin ko lang yan. Kaya nakakita na ba kayo na nagbumulting na corner? Pilit pinagkakasya yung pantig, kaya yung ilong minaso ng oger. Itinapat ka sa MCing may 3 pangalan sa 3 bilang pa lang nga, it's over. Di ublay multisyllabics mo sa multi-personality disorder. Ito na, yung Isa Buhay Finals 2021 na iniyak mo kay Shernan. Kaso sa ibang timeline nangyari at di naglaon. Kung saan tinalo mo si Zenlook, yung 7 judges sa'yo na sumang-ayon. Kung saan dinurog mo rin si J-Block sa semis, at tayong nagtapat sa ahon. Kaso sa universe ko naganap lahat ng tolem. Ako yung magcha-champion. Kaya sino pumusta dito? Taas kamay! Taas kamay! Ikaw? Wala! Sorry! Tumukang gerilya, magogorilya, aabutin niya kay Goryo, Gori! Sasaluhin mo lahat na sa pakboy, kahit magdaigo, pari! Pero bago matapos ng round 1, tiya mo ako ng parli. Una balat, pahinga natin! Saya ko daw siya ng family. Gagi, pray. Tangina mo na magko-call center ka, di ba ang tawag dun, parlay? Tanginan to, ang puta. Yabang-yabang mo? Sinama mo pa yung mga TL mo, pati manager mo sa guest list? Pwes, inuunahan na kita. Pagkatapos ko dito, naka-sick leave to hanggang next week. Hinang-ina mo ka, ha? Sige. History lesson. Alam nyo ba na ang kauna-unahang 2v2 battle sa Flip Top ginanap noong October 16, 2010. Sa Cavite yun at ang main event, Harlem Wanlacy versus Spade at Red Blatt. Fast forward 15 years, si Spade, Goryo, Ghostly, eto, nandito pa din. Ako, same lang din. Pinagkaiba lang natin, putang ina yung pangalan ko, Harlem pa din. Kaya you're welcome, ha? Nag-main event ka ulit dahil sa akin, Brad. Huwag mo kami disappoint ni Avic, bawal mag-choke at bawal yung mga bars at rounds sa pang-undercard.
Kasi Spade, kailanman, never kang naging diamantes ng kamanlupa mapadpad. Kahit gaano pa mag-mature yung battle rap style mo ngayong gabi, uuwi kang balagbag. Parehas lang tayo ng pinanggalingan na era, pero di parehas tinutungtungan natin na palapag. That means I'm on a fucking higher tier. What's a fucking batch 1 na battle MC, pwe? To a fucking flip-top pioneer! Tangina, sobrang alat ng mga banat mo. Tangina ko, ang sakit. Sakit mo na sa kidney. Kung may 3 wishes ako, hihilingin ko sana mamatay si Spade, Goryo, at Ghostly all at the same time yun ang hihilingin ko sa Genie. Kahit kailan, di ako magpapatalo sa rapper na ang hairstyle nakakimpi. Pag sinabi kong let's chop it up, body parts ni Spade ang mag-i-scatter malajili. Ina mo kaya sakto lang, Gio, na yung buhay ni Spade ay pinahaba mo. Ako ang multo ng nakaraan na tinatakbuhan at tinatakasan mo. Di mo ako madadaan sa talas, katana na mismo hinahasa ko. Kahit gaano ka pakatalas, pag ako nag-forge ng bars, lusaw ka kagad, bro! Kaya tangin akong timo nakasalalay sa pagpalit ng pangalan. At di sa skillset mo ang dahilan kung ba't dito ka nagtatagal. Sana inisip mo din yung mga pangalan na dinadawit mo para di ka nasasampal. Ina mo, teka, shots fired ba? Talagang magre-reminis ka ng trauma. You don't want no smoke with me pag pinabomba kita may terroristang kasama. Ina, dapat talaga may processing pagpapalit ng pangalan dito sa liga, tangina mo. Alahain mo, puta, may Spade ka na, may Goryo ka pa, tapos nag 1 minutes ka pa ng Ghostly, puta, hiya naman kami sa'yo. Kinang-inan to, yung mga datingan mong ganyan, gago di ako tatabla ng mga banatan mong pang horrorcore at mga linya-linyahan mong pang torture. Kasi itong Harlem na hari ng slant rhyme, sa gantong klase ng setup, nagiging hari ng small room. O sige nga, sinong MC ang muntik gumiba sa Barracks, ha? Nang napaka-solid. Tangina mo, pasalamat kayo, konti yung tao ng laban namin ni Sendlo. Kung nagkataon, gago, wala na kayong office. Kaya kahit ipaluto mo kay Avic yung laban, Michelin-starred ang aking battle rap recipe. Ako ay mas healthy man and I'm in my element. Di mo gugustuhin itong Poseidon na naka-water therapy. Yung internal monologue ko, panay ang bulong sa akin that I should end your legacy. Assassinate you verbally. Parang ganito. Imagine niyo si Gio riding in an open limo. Mala 1963! Tas ikaw si John F. Kennedy! Ina ka. Ang alam. Kaya anong inungoy-ngoy-ngoy-ngoy mo dyan, Spade, ha? Tapos for those days, kago, kahit palit kampe, di ka mananalo sa akin, promise, tanga. Wala akong pake kahit mag-practice ka pa. Kahit magkahimala. Puta, kahit 5 pa. Kahit ngayon pa lang, pare, magsimbang gabi ka na. Kasi kung di ka ba naman tanga, dapat alam mong history repeats itself. Kaya binanggit ko lang yung mismong bara na pinambadibag ko sa'yo nung 2-on-2 natin nung 2010. Ito ang tanging sampal sa mukha mo na habang buhay mong iindahin na after 15 years, kahit anong palit mo ng pangalan, di pa rin tayo magkalibel! Sige pa yung pagsabi ko ng parley sa parlay. Gago, ginugol ko yun. So mas matalino ka? Open A ang puta. Yo! Alam nyo bang big time na si Harlem? Kasi binibigyan niya ng bayad na gig si Enigma! Hindi, real talk yun. Sabi niya sa laban niya kay Katana. Kaya isa nun namang rapper ang nakaahon dahil sa hip-hop! Damn! Hustler kumakamada. Okay na sana. Pero one time, nung in-invite mo kami sa Pasig, sa inyo, Rick, di ba? Sa inyo, sa Pasig, yung experience nakakawalang gana. Paano? Magpapa-event ka, hip-hop night. Tapos yung set namin alas 3 ng umaga. Lem! Where's your fucking manners, bro? Kami ni Sayad na urat. Si Arik! Puta, napadyos ko, Lord. Si Plasma! Pau, king of horrorcore, puta. Ginawa mong early bird. Gusto kang upakan ni Batas, may nagja-jogging na raw sa labas. Ayusin mo naman pag-guess mo kami na tangina mo.
Dahil baka imbes makuha mo yung kuponan ng kamao eh. Makuha mo suntok ng kamao kasi. Magkano bang nakukobra mo sa mga gigs ha? Lakas kumikba kahit di kumikita yung event? Suspicious. Pero grade is good. Pineperahan yung art pero walang respeto sa artist. Why? Why? Why you have to be so rude? Ano, bingi-bigi nga sa gantong reklamo, tayang kawali lang. Man, sa eksena, you better exit, dude. Tipong papasok sa kaliwa, tapos lalabas sa kanan. Na parang exit wounds. Kasi naturing ang isang taga-Pasig. Dahil pag naamoy ng pera, daig pang pirana. Pero di ba taga-Pasig din yung mag-asawang kontraktor? Pati yung Zaldi kong buhaya? Oo, maraming matinong Pasigenyo. Pero yung mga kurap sa akin, pinakokontrata. Kaya lulutang bangkay ni Harem sa Ilog Pasig, bow! Kasama yung mga diskaya. Kasi walang silbi ang pagiging Poseidon mo. God of the seas, ulol, sugarol, talpakan, tudakor. So ano, yung mga nakukurakot mo sa sponsor, pinantataya mo. Huy, baka patawag ka ng mga senador. Nasa bansa tayo ng mga magnanakaw, madadali kahit na umu-organs ka pa and all. Kaya ultimo tong si Poseidon, malulunod lang pag-usapang flood control. Kasi pakapalan ng muka, pakapalan ng bulsa, pakapalan ng mga apog. Kaya dapat na magkaisa, mga Bisayang kumakantot ng saging. Pateta ng Tagalog. Kitang-kitang ebidensya na mula baba hanggang taas pumapanig panaog. Kaso sobrang bagal ng sistema, anong petsa na naghihintay pa ata ng ahensya na sasabog? Yun ang sabi ni Vitrum. Pero di ba, real talk, aminin nyo, nakakapagod na. Bumiyahe, matraffic, mabaha, para lang makapasok sa trabaho. Tapos ganitong mukhang kukurakot ng tax mo. Puta, yung mga Pilipino talon-talo. Mga sir, baka pwedeng pakulong nyo na yung mga yan. Delaying tactics yun, nakakagago. Alam namin may mga pinoprotektahan kayong iba dyan. Ginagawa nyong bobo yung mga tao. Ano? Puro rasa lang ba? Sorry. Pero alam ko, Lem, sa mga sinabi ko, sumasang-ayon ka, pre. Dahil bilang mga ama at mga manggagawa, alam ko, tayo magkakampi. Alam ko marami ka rin hinanakit sa lipunan. Oo, tol. Pero real talk, walang may pake. Basta next time, pag nagpa-hip hop night ka, patugtugin mo kami ng gabi. Kaya sino mo kang pera? Hindi na schizophrenia sa Harlem na lang. Pero maglalaho ng sagad. Sobrang sakit, daig pa raw niyang tinitira sa puwet. Ng katotohanan na hubad. Pero round 2 pa lang to, may round 3 pa. Kaya walang personalan, Brad. Pero bago matapos to, yung parley o parlay ko, itaya mo sa mataas yung ads. Mga balat, pahinga natin. Tayo na ito, tinitira pa yung pag-invite ko sa uprising. Ay, binigyan na kayo ng gig, tinitira mo pa. Nice, Brad. Ano mo naman reklamo mo dyan? Putang ina mo, hindi ka naman doon naka-line up. O, kasali to? Wala, di ba? O, wala yung kaya huwag mo nang ipilit. At kahit na sumali ka doon, tangina mo, dalawa lang yung bumili ng ticket. O, ngoy ka pa dyang hayop ka. Again! Sa sakit ng mga salitang sasabihin ko sa'yo, dito kakayanin ng painkiller at opioids. Kung may motus wordplay na tinatawag, ikaw naman reference mongoloid. Ay na kasi, iba yung tailor fit mo yung reference sa kalaban mo, ha? Kung baka sa putang ina, babanggitin mo lang sa battle cards. Ay na kasi yung makag-reference, kung ano linapanood niya, ilalagay sa battle bars. Ay nanto, di porket ma-reference yung resume mo, tanggap ka na kagad sa trabaho. Pagalingan ng skill set dito, di padamihan ng kakilala na tao. Tangin mo, di mo to madadaan sa palakasan ng kapit, yan ang itatak mong maigi sa ulo mo. Kasi para ka lang ding bayag ng uprising. Alam mo kung bakit? Kasi kahit saan, bit-bit ka lang lagi ng mga kagrupo mo. Ito, bayag ang puta. Kasi ano ba silbi nito sa uprising, ha? Bukod sa pagiging wingman ni Plasma. O, di ba? Wala na. Tangina. Pogi boy ng uprising na parang tomboy kung mag-rhyming. Lakas, bro. Ang inan to. Ang deal ay horrorcore lyrics mula kay Plus, kapalit ay fuckboy tips. Dahil sa'yo, may iba nang nalalamas na dede si Plasma bukod sa kanyang fatboy tits. Ang ina, di malaman ng babae kung siya ba'y buenas o medyo malaser. Si
Isipin nyo, i-staff naman ni Jano Gibbs pag dilat, bumibira na Texas Chainsaw Massacre. Ina mo. Walang pogi-pogi bar sa akin ha when I speak the ugly truth. Sa loob ng bars ko, subukan mong ilaglag yung sabon, daig mo pa tinira sa tewup. Kailangan mo talaga mag-restart ng system kung di ka madalas nagre-reboot. Ngayon papakita ko sa'yo, Avic, what if ako na lang ang yung recruit. Oo, nagsabi ako kay Avic na kung pwede uprising mag-manage sa akin nung na-rehab na si Wanta. Ako sana nandyan sa posisyon mo, kung di niya lang na-realize na pag ako kinuha niya, ubus lagi yung stash niya. Tayo na pangiti-ngiti lang yung bossing mo, pero grade 3 pa lang kami, si Avic ulol na talaga. Ay na, tinabla mo ako mag-uprising, malaman-laman ko, kunin mo bulol din pala. Ina mo. Kung nanalo ka sana kay J-Block noong 2021, ha, siguro naging worth it pa yung pag-pick ni Avic sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo yung probability at possibility kung nagharap sa finals, ikaw at ako. Tangina mo kasi wala akong pake kung alagang-alaga ka kay Avic, gagi. Sobrang bitch ka ni Enigma, puta nagseselos na si Maddie. Sa lahat ng MC na wak, ikaw lang ang nagka-second and third na coming. Hindi naman sa sinasabi kong bias ha, pero iba talaga perks and benefits sa uprising. Gaya ngayon, advance mo na nalalaman yung mga detalye, gaya ng mga match-ups at event cards. Di ba nung buwelta, alam mo nang ako makakalaban mo, habang si Avic kinonfirm sa akin pagkatapos ng isang linggo, pero di ako inggit o galit, Pards. Kung sa bagay, grade 3 pa lang kilala na ako niya ni Avic. Alam niya kaya kong gawin sa'yo kaya binigyan kanya ng head start. Alam niya what's inside my head's dark. Pag pinabunot kita ng baraha sa aking death, mabubunot mo tarot death card. Kahit itimbudhin ni Spade, kaya kong bunutin kanyang red heart. Ina mo sugabol bars. Okay nang kilala ko. Kasi isa kang sabit pabigat, walang silbi na member ng inyong pangkat. Wala kang bilang, wala kang ambag, saling pusa sa uprising na pinakawak. Wala ka kasing kadating-dating. Swerte mo talaga pagdating sa mga patay na bata at si Avic maawain. I mean, paano nangyari na sa grupo nyo, putay na mas angat pa sa'yo si Tweng? O, di ba? Huwag mo sabihin sa akin dito, huwag mo sabihin sa akin na Dehins. Puta, mas may silbi pa sa'yo sa uprising yung mga anak ni Kuya Dennis. Ang ina mo kaya, kung pangiti-ngiti dyan, baka sampaling ko yung pisngi mong pang bulldog, motherfucker. Kahit gaano ko pa katalas, pupulat kakalawangin ka pag nilubog ka sa pressure underwater. Hindi ako tinatablan ng mga wak mong tira, mapalad ka umabot sa gantong era. Diferensya natin, 1 taon pero agwat ay milya, isa ka lang freeloader dito sa liga. Sa stage na to, di mo ako masisiga. Kahit anong upgrade mo, wala kang bisa, walang ilustrado sa akin, Goryo. Kaya kong umisnort ng 4 na linya. Time! Wingman daw ako ni Plasma. Yung sinasabi mo, Lamon, hindi ako wingman ni Plasma. Si Ilaya yun. Hindi ko natutuloy. Baka magkaalaman eh. Medyo dragging to pero bagalan ko lang. They say big things start small. Parang arera ko lang sa battle. Dati ini-imagine ko lang kung paano ba ako magiging malupit. Tapos nasa tuktok na rin ang poster, main event. Shit. Kasi kung isipin nyo, di ba sobrang kulit na yung dating Spade na Cocoon naging matalas na butterfly, balisong na panggilit. Oo, tong balisong na sobrang talas magpapamalas ng angas at butterfly effect. Unang laban mo ng quarantine, binabanggit mo na magkukwit ka na kamo sa ligang to. Dahil di mo kinayang paglamon sa'yo ng sistema. Kinakain ka na ng mga bulatin uod sa tiyan mo, pero bumatag ka pa rin pagtapos noon, di ba? Aminin mo, di mo kayang huminto sa pagdalo. Kaso sa kagustuhan mong mawala, mas nauna pang nawala yung kalaban mo nung si Romano kaysa sa'yo. Pero rest in peace kay Mano. Kaso sa laban nyo, di ba sabi mo gusto mo na magpahinga? Hindi mo ba alam si Romano bumatal pa sa Taiwan bago siya malagutan ng hininga? Ang pinakapunto ko dito, kung mahal mo yung kultura, di mo iiwanan. Kay Katana, tumutodo payo pa. Na gusto mong kausapin yung batang Harlem kasi deep inside Harlem, alam mo may mga pagsisisi ka.
Kasi aminin mo, kung di kayo nagpabayaan ng tandem mo, yung grupo mo buo pa rin hanggang ngayon. Kung di kayo nagpaka-rockstar nila franchise sa 2x2, yung Schizophrenia, isa na sa mga kampyon. Kung di kayo nag-drugs si Juan Tamad, malamang, nagbumulti pa rin siya dito at ang babaon. At kung di siya nag-addict, di ko siya makikitang nangungupit ang damit sa Uniqlo. At di ko sasabihin kung saan branch yun. Ano? Masyado bang sa aking impormasyon? Real talk yun. Pero kahit bumaas pa kayo ng 20. Pero di lang to basta pang shock value. Eto na si Zeus pag nangungoriente. Sobrang dami mong kagaguhan na nagsimula sa mga bagay na akala mo lang simple. Dahil kung di ka nagpasugal ng laban namin ng Apex, malamang bumabattle pa rin dapat dito si Kadiente. Kaya mga bagong MC, makinig kayo. Dahil sa bagong yugto kayo magbibigay kulay. Tandaan nyo, pagdating sa battle rap, kailangan nyo maging humble. Di lang basta mahusay. Yung mga idol nyong mga nakaban dito, na di makabalik, silang buhay ng mga patunay. Na hindi sapat magaling na mag-rap, tama rin dapat desisyon nyo sa buhay. Kaya sa mga nagko-condemn dyan, react nyo to. Tapos i-guess nyo, yung mga ungas ng manggigil. At kung may problema sila sa akin, pakisabi, tiyempuhan na lang. Sapakan, walang pipigil. Oo, sapakan, walang pipigil. Kaya para sa mga mamas boys na ginagatasan yung kabobohan nila, hanggang dyan na lang kayo mga inutil. Hindi kayo kailangan ng battle rap at kahit maglaho tayo ditong lahat, yung mundo na hip-hop di titigil. Kaya ano, Lem, masakit na? Masyado bang foul? Tumagos ba? Hindi to real talk, ito'y career talk na sumusuntok, boy, tapos ka. Oo, marami rin akong pagkakamali at pagsisisi sa buhay. Pero lahat yan, nilotgo ko pa isa-isa. Kasi nga lahat ng tao kinakarma, tama. Pero depende pa rin yan sa nagdadala. Kaya sinamantalo ko lang to ang pagkakataong to. Alam ko makakalaban kita one time. Pero kahit irabat mo lahat ng to, yung reality, hindi na kaya i-flip gamit ang rap lines. Di kaya ng slant, di kaya ng multi, di kaya ng mga diskarte na pang crunch time, di kaya ng rap skills kasi rap kills pag tunay na buhay yung punchline. Ano? Lumalagpas na ba ako sa oras? Nag-overtime na ba ako? Well, I can do this all night kahit yung pintuan ng match point magsarado. Pero kita nyo naman sino nang panalo. Wala sana arbora ng balato. Mas mahusay ako pag-usapang sugal, Harlem. Pakibalik na lang yung taya ko. Tangina mo, di ba pricing ka? Pinagagawa mo, gagi pre. Awit ko, tangina nagpapaalis pa ng tao, tangina mo yung ticket, konti na nga nabili. Inanto pala ipapasarado mo ng pinto, gago pre, uwian na. Inanto. Siguro uwing-uwi ka na kasi pag uwi mo, gago maglalagin ka pa. Hello? Abandonment, oh? Okay. Ano round na? Round 3? Ang ina ka, ah. Okay. Bakit ba Goryo ang napili mong username sa pagbabattle? For short ba yan sa Gregory or Gregorio? Eh putang ina, di ba pangalan mo Granmel? Granmel? G-R-A-N-M-E-L. Tangina, real name mo Granmel? Ang pangit, gago. Tangina ko, may pangalan na ganyan. Talagang magpapalit-palit na ako. Inang pangalan yan? Parang di mahal ng magulang ang puta. Pangalan sa'yo, Granmel. Ano yan? Pangalan na pantuta? Inan to? De seryoso, Granmel pinangalan sa'yo? Di ba alam ng mga magulang mo na anak ka nila? Di ba tinanong, ba't Granmel? Baka akala nila, grandchildren ka nila. Tapos may nalaman ka pang Bulacan represent. Eh sa South Sembo, Tagig ka nakatira. Granmel, don't me. Ikaw ang flip-top pogi na araw-araw na inom ng pick-up coffee. Inan to, kaya tong sharpness ain't shit kung hindi smooth yung operator. Tong baby cakes ng assassin, ipapatong ko sa coffee table. Ang inan to, ang tatanda mo na, puro ka pa rin anime at horrorcore. Ang ina mo, kung gusto mo talagang maging ninja, mag-aral ka, mag-parkour. Ang ina mo. Wala kang alam na ibang gawin kundi mag-anime at horrorcore. Laki-laki ng katawan mo, di ka marunong mag-basketball. Inan to. Pero alam nyo ba, anong sikreto ni Granmel? Kung ano yung kanyang preferred na hobby upang magka-healthy body? Makikita nyo siya sa BGC kada gabi, pa-jogging-jogging. Ina mo, nakastraba ka ba? Inan to.
Kung si Saito, Vanem, ito Jagger, no? Ina nyo talaga sa uprising, eh, no? Ang ina, tindi din ng genre mo, eh, no? Health conscious na horror-com. Ilan to? Serial killer mentality, tas mukha pang boy next door. Tangina mo, kaka-Netflix mo yan. Gago. Kakanood mo yan ng mga documentary na killer, crime. Di porket pogi ka, you are extremely wicked, shockingly evil, and vile. Feeling you ang puta, gago. Pag magkasama kayo ni Plasma, para kayo Yu Yu Hakusho. Pag magkatabi kayo, pang real-life adaptation ng laban ni Eugene versus Taguro. Ina ka mga damuho. So walang suga-sugarol sa... Walang mata-matala sa sugarol na tulad ko, tinatapon lang kita kasama all-in na pusta. Namumuro ka na sa akin, Spade, malapit na kitang bombahan sa muka. Nakapapakita ko sa'yo pagkawak ng pagkatao mo, and I ain't playing, ito'y real talk, Cap. Tignan natin talas mo pag pinangat-ngat kita ng kitchen knife, mala bring her back. Ina ka, mahiya ka naman kay Arik. Galingan mo naman sumulat at mag-rhyme. Kahit anong palit mo ng pangalan, di mo matatakasan, pagkawak mo parang Final Destination, Bloodlines. Ina ka, di ba, profile pic mo sa Facebook, yung si Gustavo Fring ng Breaking Bad. Pwestong H na kaharap mo, magiging si Heisenberg when I fucking break your face in half. Ina ka, ako pasusubukan mo sa movie reference, gago, di lang Netflix ang alam ko na panooran. Tang ina ka, nawala na't lahat yung soap today, pero yung sabon na pinalaman mo, di pa rin nawawala at nakakalimutan. Inan to. Kasi, kahit anong palit ang pangalan mo, it won't matter how many times you flip it. When you're booked against Harlem's Heat, kahit gaano ka solid rounds mo, magiging liquid. 15 years ka na sa battle rap, but you keep on rapping all of that weak shit, kahit sa NSO ka magpa-name change, mananatili ka pa din na statistic. Kasi round 1, binuhay ko uli si Spade just so I can rebury him alive. Round 2, makapal na mukha ni Gorio, binalatan ko ng buhay. 2 rounds, 2 identities, and we're just missing one more person. At yun ay ikaw, Granmel, kasi hindi to battle rap, ito ay character assassination. Ang ina ka. Kasi hindi mo mauulit ang ukit ng palad sa pamamagitan ng simpleng pagpalit ng pangalan. Pinapakita mo lang sa tenga ng masang may masakit ka na nakaraan na tinatakasan. Kahit tinex sa corona ni Cristo, gamitin mong pag-ukit ng iyong tadhana, di mo pa rin mababago yung nakasulat sa kasaysayan na pagpapalaman mo ng sabon at habang buhay doon ka lang makikilala. Oh, ang ina mo, left field yun. Na may konting metaphors pa. Nagpapasabay ka pa lang sa mga kagrupo mo, ako recta source na. Kasi sa lahat ng mga ambag mo sa battle rap, yung pagpapalaman mo ng sabon, ang pinaka-memorable, brah. Pinapakita ko lang sa'yo na hanggang palamang ka lang ng sabon habang ako after all these years nag-e-evolve pa. Yeah. Zoning 20, Harlem vs. Goryong Talas, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo, para sa buong event natin. Maraming salamat ulit. Ang boto ng hurado, 5-0, mag-iayos tayo lahat para kay Harlem. Yo, shoutout kay Goryo, mga pricing, salamat. Shoutout sa 1600, Angel Mike Montana, Spelix, Waymo Manila, at nando pa. Goryong Talas versus Harlem. Tawag dito, ang ganda ng battle na yun. Sobrang na-enjoy ko. Pero tawag dito, paano ba? Tawag dito, pareha silang veterano, no? Pero nakakagulat lang na, ewan ko, parang sa stage, parang lamang yung pagiging veterano ni Harlem doon. Nadala niya yung battle. Hindi ganun kalayo yung agwat ng material nila, pero majority ng rounds para sa akin lumamang si Harlem, 1 and 2. Tapos yung 3, para sa akin yun lang yung nakuha ni Goryo. Yan. GL, boto ko, Harlem. Ganun rin, all 3 rounds para sa akin, dikit. Round 3, sobrang ganda ng mga reference ni Harlem, pero mas siguro iniba ni Goryo yung style niya. So mas refreshing take sa akin yun. So binigay ko yung round 3 kay Goryo. Round 2 halos tabla lang or gahibla kay Harlem, pero feeling ko yung round 1 para sa akin mas pinakaklaro na nakuha ni Harlem. So
tonight, sa live, feeling ko Harlem, pero sa replay, baka iba. Pero, yun, sa ngayong gabi, yun, Harlem. Yo, Motospotty League linya-linya, promote ko lang. Binoto ko si Harlem. Siguro parang konting diferensya lang sa kasi para sa akin sobrang challenging na gisingin yung crowd sa ganitong oras na sa mga hindi nakakalam 2:30 AM na ngayon na lang ulit na inabot ng ganitong oras. So para magising nila yung crowd sa ganung material. Sobrang nun, galing nun. Kaya yun, props sa kanilang dalawa. Siguro mas lang talaga. Siguro mas lumamang lang ng konti si Harlem sa mga rounds. Siguro mas entertaining naman pareho. Siguro mas entertaining na ng konti. Reference game mas marami lang, mas konti lang na mas lamang lang ng pumasok na reference si Harlem. So ganun lang sa mga iba't ibang kategorya, no. So yun, boto ko Harlem, pero congrats pa rin sa kanilang dalawa. Ayun, Terdy, binoto ko si Harlem. Actually, parehas veteran naman siya. Pero nagkatalo lang sa mismong effectivity ng mga lines. Effective naman sila parehas, pero mas kinakagat lang si Harlem sa approach ng medyo comedic and sobrang effective niya. Kay Goryo naman, maganda din, kaso lang may mga onting dry spot na yun yung nilalamang. Rebattles, pareha sila may rebat, pareha sila gamay na gamay yung stage, kitang-kita yung pagka-veteran, pero overall ko na lang siyang binoto, Harlem. Ayan. Delabra, sobrang entertaining ng battle, pero binigay ko yung 3 rounds. All 3 rounds kay Harlem. Every time mag-spit si Goryo, marami siyang punches, pero pag time na naman ni Harlem, makukuha talaga ni Harlem. So, dikit yung laban, pero all 3 rounds Harlem. Wala, tanga na solid yun. Para sa akin, tumodori sa Harlem. So, yung mismong pukpukan yung naging kinalabasan based doon sa sa mismong combo na nangyari doon sa clash namin. Kaya para sa akin pa rin siya parang tawag dito. Nagpapalutang pa rin sila ng kanya-kanyang character per round. Kaya tingin ko mas ma-appreciate sila pag lumabas na yung video. So, yun. Solid yun, solid. Pero real talk, walang may pake. Basta next time, pag nagpa-hip update ka, patugtugin mo kami ng gabi. Yun. Although small crowd tayo, nasa small room, pero po intindi din ang enerhiya ng crowd, ng lahat. Hindi mo talaga masasabing, alam mo yun, yung patay, pero po pag nung laban namin, Goryo, so yung anticipation ng lahat, ramdam ko. So, enjoy yung laban. Saya. Kaya binanggit ko lang yung mismong bara na pinambadibag ko sa'yo nung 2-on-2 natin nung 2010. Ito ang tanging sampal sa mukha mo na habang buhay mong iindahin na after 15 years, kahit anong palit mo ng pangalan, di pa rin tayo magkalibel! Ginagawa. Wala naman masyado. Siguro music, ganun pa rin naman. May mga planong gawin. Doon lang nakatutok. Marami ring pagkakataon sa labas ng hip-hop na dapat pagtuunan ng pansin. Kaya, ayun. Lalabas ko na yung EP ko, yung album ko. Dami din nagpi-PM sa akin about sa sharing ng intellectual rights nun. So, sige, sikasuhin natin yan. Tapos na yung battle ko. Tangina, isang buwan nasa isip ko si Gio puki ng tagpa-girlfriend pero ayun nga. Gusto ko lang naibigay sa kanya bilang respeto yung 100%. Kaya ngayon focus tayo sa music pati mga ibang projects. So abangan nyo. Yeah, sa mga tropa dyan, sa mga fans dyan, sa mga nagme-message sa akin, ayun, appreciate ko kayo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Tuloy-tuloy lang tayo, tsaka walang sukuan. Yeah! Yun, sa lahat na nanonood pa din ng Flip Top, tangina, alam nyo na yun. Tagal nyo na dyan, hindi kayo nagsasawa. Kami din syempre hindi magsasawa ng pagbibigay ng mga quality, mga barat, mga puking ng inang rap-rap na mga dis na mga putang inang linya na gusto nyo. Kaya mag-evolve pa tayo, lalakas pa tayo, dyan lang kayo. Mabuhay ang battle rap sa Pilipinas, mabuhay ang Flip Top.